Nasa ating pong linya ngayon si Attorney Domingo Cayosa, ang ating pong dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines at isa po sa mga bihasa sa constitutional law. Magandang umaga po, Attorney. Salamat sa panahon. Good morning, Ted, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, sana po maging magandang ating pong linya ng telepono at di ho ito magputol-putol. Attorney, kahapon po lumantad yung abogado nitong si Zaldy Co, si Attorney Rondain, at sinasabi niya na una, hindi daw po uuwi muna si Ginoong Co kasi nga sa banta sa kanyang buhay. At ang binabanggit din po niya, yun daw pong subpina o imbitasyon na hindi pa ho nila natatanggap. Ang tanong lang po namin, una po, Attorney, paano po mauobliga na mapauwi dito yung dating kongresista? Kapag sa pahon ng kaso, ay maaaring mag-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. At yan, maaaring i-request ng ating gobyerno na ipatukod ng Interpol o kung sakaling yung bansa na kinakaroon ng dating congressman Co ay isa dun sa mga 15 bansa na meron tayong extradition treaty, pwede tayo mag-request ng extradition. Opo. Attorney? Good morning, Ted. Ayan, okay, salamat po. Okay, sir, pakiulit po lamang in case po, paano ho ang kaparaanan para maobliga umuwi sa Pilipinas si Zaldy Co? Well, maganda na i-file yung kaso laban sa kanya at mag-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. At kung meron ng warrant of arrest, pwedeng i-request ng ating gobyerno ang assistance ng Interpol. Pwede rin na kung sakali itong si dating congressman Co ay nasa isa dun sa mga 15 bansa na meron tayong extradition treaty, ay maaari tayo mag-request ng extradition. Opo. Yung pong passport cancellation, paano po ang proseso at will that help? That will also help. That's another way, Ted. Hindi naman sa ma-aresto siya doon, pero magandang gawin yan ng executive branch, i-cancel ang kanyang passport para maging undocumented alien siya, saan man siya papunta. So under normal local rules or laws, pag wala kang valid na passport, undocumented alien ka, pwede ka nilang pabalikin sa bansang pinanggalingan mo. Undocumented alien ka, wala kang travel document, the Philippine government can request the country kung nasa saan siya para siya i-deport? Opo, tama po yan. At pwedeng lahat ng countries kumbaga, sabihan lahat ng mga countries na ang taong ito walang valid Philippine passport. Pag nakita nila, sistahin nila, sasabihin wala siyang passport, therefore, under the local laws, pwede siyang pauwiin. Kung sakali lang po, ito naman po ay academic discussion po, Attorney. Kung siya po ay mag-apply ng citizenship sa isang bansa na wala tayong extradition at siya po ay kanlungin at tanggapin doon, so hindi na niya kailangan ng Philippine passport, yun ho ba'y maaaring kaparaanan niya para hindi na siya maobligang umuwi ng Pilipinas? Well, maaari niyang gawin yun, no? It's a possibility, pero medyo malabo yun, lalong-lalo na kung yung bansang pag-applyan niya ay mayroon tayong magandang diplomatic relations. Sa mga panahong ito, isa rin yan naging epekto ng pagbabago ng polisiya ng gobyerno, halos lahat ng mga bansa ay friendly relations tayo. Lalong-lalo na sa Europe, kung nandun siya, yung EU, kinikilala nila yung change in policy pagdating po sa human rights at saka yung diplomatic relations. So malabo yun. Unless, of course, gagamitin niya yung limpak na salabi niya, pumunta sa isang African country at pagbibigyan siya, suhulan silang lahat. But, that will be a very tedious and long process. At pwede namang sasabayan yan at i-oppose ng ating gobyerno. Lalo-lalo na kung fugitive from justice yan. Wala pong matinong bansa ang magbibigay ng citizenship ang banyaga na fugitive from justice. Kaya crucial ho na sampahan na siya ng kaso. Okay. Sampahan ng kaso. Dito na po tayo ngayon, Attorney. Attorney, ano ho ba ang proseso? Sa ngayon kasi, ang ombudsman, ay tumanggap na ng rekomendasyon mula sa ICI, and sabi po ng ombudsman, eventually po, after the assessment evaluation, isasampa nila ang kaso sa Sandigan Bayan po ito, Attorney, di po ba? Against Zaldy Co, right? And et al.
Opo, sapagkat si Zaldi ko is above pay grade 27. Opo, okay. So, Sandigan Bayan ang may jurisdiction. Opo. So, attorney, bago po isampa ito sa Sandigan Bayan, dadaan muna po ito ng due process sa ombudsman. So, bibigyan po ng ombudsman na pagkakataon si Zaldi ko na sumagot sa mga paratang sa kanya. Tama. Pag natanggap yung subpoena, siya na under the Dali po. Attorney, sorry po talaga ha, nagpuputol-putol tayo. Ito na ho, maganda na ito pag-uusapan natin. Papunta na ho ako doon sa main issue eh. Kung baga atin lang po nilalatag po ang predicate dito ha, para maintindihan po natin ito mabuti ha. Attorney, so doon po tayo sa due process sa ombudsman. Subpoena, ngayon po, no, ang sinasabi ni Attorney Rondain, wala pang natatanggap ang aming kliyente. At ang sabi nga po niya dito, kung nasa abroad ng aming kliyente, paano nagkakaroon ng jurisdiction doon na tanggapin nga itong subpoenang ito? So, attorney, paano kaya yung kapag hindi tinanggap ng kampo ni Zaldico ang subpoena, ano po ang next step? Well, una, yung hindi pagtanggap mo naman, hindi ibig sabihin legally, hindi na natanggap. Maganda nga na nagpresenta na si Atty. Rondain na abogado niya, di pwedeng iserve sa kanya. Kasi he's now appearing as his counsel, so pwedeng bigyan siya. Pwede rin hong dalhin dun sa last known address niya. So hindi ho naman kinakailangan na dalhin yung papel na yan at ihanapin ang buong mundo para ibigay na personal sa kanya. Hindi ho naman ganun ang rules. Yung last known address niya, o kaya sa kanyang abogado, that will be sufficient delivery or service of the subpoena. Okay, opo. So, ibig sabihin po, total naman, ngayon, napakilala kang ikaw ang abogado nitong respondent, maaaring sa iyo ito ibigay na subpoena para sabihin mo sa kliyente mo o kaya doon sa last known address nitong respondent. So, ang sabi po naman ni Attorney Rondain kahapon, na-prejudge na ng ombudsman ang kliyente ko. As a matter of fact, ang dami nilang sinasabi. So, kapag ho ba technically hindi nila tinanggap o hindi na sila sumagot sa subpoenang ito, meron bang mga takdang panahon at kumbaga wave na? Ayaw niyong sumagot, kayo na mismo ang nagdesisyon sa inyong sarili na hindi sagutin itong mga paratang na ito, kaya obligado kaming isampa na ito sa Sandigan Bayan, attorney. Na-serve na sa kanyang tirahan o kanyang abogado, ay yung panahon para sumagot siya starts running. After that, hindi pa rin siya sumasagot, did waive yung kanyang karapatan na sumagot. And the ombudsman can now resolve the investigation based on existing evidence. At pagkatapos yan, if the ombudsman finds probable cause, ipa-file mo na yung charge sa Sandigan Bayan. Ayun, opo yun. Sige. So, ngayon po, no, kapag nga inihain na po ng ombudsman sa Sandigan Bayan po yung asunto, ang Sandigan Bayan po, ano ang kanilang unang gagawin, attorney? Titignan ho ng Sandigan Bayan kung there is sufficient ground to issue a warrant of arrest. Yun ho ang susunod. Okay. So, i-evaluate din ho nila yung isasampang kaso at yung mga ebidensya na isumiti sa Sandigan Bayan. And then Sandigan Bayan, as part of the judiciary, a separate branch of government, will have an independent assessment of the Dali na po. Talagang sumasama yung signal. Sayang talaga itong... Sayang, ganda nung ina-explain ni Atty. Ang lino Domingo. po na... Okay, sige. Sandigan Bayan po, pagtanggap nila, they will evaluate the complaint. Ano May sufficient ground daw Kung to mayroong issue warrant. sufficient ground dito, etc. Pagkatapos po, attorney? Then kung tingin nila, they agree that there is a probable cause at there is also enough ground to issue a warrant of arrest, mag-issue ng warrant of arrest yan. Okay. Yun na yun, still the executive branch. Okay, sige. So, pag-aaralan ng Sandigan Bayan, may basihan ito. Opo, may basihan. So, kinakailangan natin maglabas na ng arrest warrant para dito sa magiging akusado na po. Ano po, attorney, no? Opo. Okay. So, kung may basihan, kung walang basihan, assuming lang po, no? Kung walang basihan, sabi sa Sandigan Bayan, mukhang wala naman itong basihan. Ano ang gagawin ng Sandigan Bayan pag walang basihan?
Well, ang sasabihin ng Sandigan Bayan, walang ba siya dahil sa ganito? Ay kulang kayo at mga rason. So, ilalagay nila sa desisyon. Eh, ang maaaring gawin naman ng, hindi sa mag-issue ng warrant of arrest, ang maaaring gawin ng ombudsman, eh di kumalap ng additional evidence para makumbinsi at mag-refile siya. Okay. So, talagang sama ng ating linya, no? Sayang talaga. Attorney, sinasabi po ninyo, kung sa una pa lang walang basihan, bibigyan na pakakataon ng Sandigan Bayan ang prosecution na patibayin yung kaso. Ganun po ba yun? Oo, kasi nga, dun sa decision ng Sandigan Bayan, sasabihin niya ang rason kung bakit sa tingin niya kulang ang ebidensya para mag-issue o basihan, para mag-issue ng warrant of arrest. Then it is for the ombudsman to gather and submit additional arguments o kaya mga ebidensya. Opo. Okay, pero dito nga po, no, sabi nga ng Sandigan Bayan, they will have their own special division to handle all of these flood control cases. So, attorney, kapag po, assuming lang, nasabi ng Sandigan Bayan, merong enough dito ng mga katibayan para na maglabas ng arrest warrant. Kapag po naglabas ng arrest warrant at nasa abroad pa rin itong si Zaldico at hindi po nila maaresto ito, ano ho ang mangyayari sa kaso? Well, nasa rules, no, na tuloy pa rin ho yung kaso. Ibig sabihin, hahanapin talaga siya. Pero kung hindi ho ito may serve within a period of 6 months, pilitan i-archive muna nila yung kaso kasi hindi naman nila pwedeng i-arrange. Kasi you need the presence of the accused para pupunta dun sa next stage yung arraignment. Kasi kailangan ko yung personal presence niya doon. So kung masyadong matagal, after 6 months, hindi pa rin siya dala sa Sandigan Bayan, i-archive muna nila ito. Kung ipapark muna nila, once na na-arresto siya, di nila i-revive. Okay, sige. Ito talagang sayang talaga itong ating itong ating panayam na ito at nagpuputol-putol sa bandang dulo. So, ang sinasabi ni attorney, kapag po naglabas ng arrest warrant ng Sandigan Bayan, obligadong executive hanapin tong akusadong ito at dalhin sa hukuman. Bakit? Kasi kinakailangan ng arraignment. Opo. Ang arraignment attorney nangangahulugan, na ang akusado ay nasa ilalim na ng jurisdiction ng hukuman, attorney. Tama, hindi yung pag-acquire ng jurisdiction, pag na-surrender na yung akusado sa korte, Yes. meron na siyang jurisdiction. Yung arraignment is para nasahat siya formal ng takdal at tatanungin guilty or not guilty. Yun lang po, napakasimpleng process lang yun. Okay. Sige po. So